Hi ma'am, have a pleasant day. I'm Kevin M. Reyes, and for today I will discuss the meaning or the definition of death penalty. What is death penalty? So ano nga ba ang ibig sabihin ng death penalty? So let's discuss about death penalty. Death penalty, capital punishment, also known as a death penalty, is a state sanctioned practice of putting a person to death as a punishment for a crime. So, ang ibig sabihin, ito ay kaparusahan na kamatayan sa isang tao na nag-commit ng kasalanan. The sentence ordering that an offender is to be punished such a manner is known as a death sentence. So, ano nga ba yung kabayaran? Is yung pagpatay. No? So, yung death penalty, ibig sabihin dito is yung kabayaran mo is ay kamatayan. Yung kabayaran ginawa mong crime is hatulan ka ng kamatayan. Okay? The sentence ordering that offender is to be punished as manner is known as a death sentence, and the act of carrying out the sentence is known as execution. A prisoner who has been sentenced to death and a which execution is condemned and is commonly referred to as being on death row. So ang kabayaran, ang mangyayari nga is kamatayan yung magiging penalty ng isang tao na nagko-commit ng crime. Pag sinasabi natin death penalty, pag death penalty talaga, yan po ay kamatayan yung kaparusahan sa isang tao na nag-commit ng crime. So yan pong ibig sabihin. Kasi once na death penalty na yung ipapatong sa'yo, so wala ka ng pag-asa na nabuhay ka kasi either matatalakay natin yan mamaya kung ano ba yung death penalty, kung ano ba yung different types of death penalty na ipapatong sa'yo sa taong nag-commit ng crime. Crime scene. Early death penalty laws. So ito yung mga dati na na-implement na batas, yung death penalty. The first established death penalty laws date as far back as the 18th century BC in the Code of King Hammurabi of Babylon, which is codified the death penalty for 25 different crimes. So, dati pa lang, sa panahon pa ni King Hammurabi sa Babylon, yung death penalty is na-establish na nila noong 18th century. So, meron na silang law na death penalty. Kamatayan yung magiging parusa. The death penalty was also part of the 14th century BC Hittite Code and the 17th century BC Draconian Code of Athens. So, meron na rin na-establish na death penalty noong 14th century BC, no, Hittite Code, and 17th century also Draconian Code of Athens. So, meron na na-establish na death penalty na laws, which made death the only punishment for all crimes. In the 5th century BC Romans law of the 12 tablets, death sentences were carried out by such means as crucifixion, drowning, beating to death, burning alive, and impalement. So, isa-isahin natin para maintindihan po natin yung sa kapanahunan dati, no, yung before Christ, kung paano sila kung paano nila gawin yung death penalty sa isang tao na nag-commit ng crime scene, no? So, ganito. Ang una is kasi nakikita naman natin o napapanood natin sa mga movie, 'di ba? Kung ano yung mga penalty dati, 'di ba? Sa panahon pa before Christ. So, ang una is crucifixion. Ano 'yon? Crucifixion, yung drowning, yung yung pagkapako, drowning, yung tawag nito, yung ilulunod ka sa tubig, ibabaon doon yung ulo mo sa kung ano yung lalagyan na may tubig hanggang sa mamatay ka, hindi ka makakahinga. Then beating to death. Yung beating to death naman, ibig sabihin nito is yung
Yung nagkumit ka ng kasalanan, tapos yung kaparusahan sa na death penalty is yung beating to death, yung ilalagay ka na sa gitna or kahit anong lugar na papatayin ka nila sa pamamagitan ng pagbato, kung ano man yung mahawakan nila hanggang sa mamatay ka, bugbugin ka nila, saksakin ka nila, or yung paparusahan ka nila hanggang sa mamatay, hanggang sa unti-unti kang manghina hanggang sa mamatay ka. Napakasakit napakasakit yung part na to na yung buhay ka pa pero ano ka na, yung mararamdaman mo talaga yung mga bato na na binabato sa'yo hanggang namamatay ka, no? Next, burning alive, yung susunugin kang buhay, no? Ganun din yung mga batas na hinahatol nila sa mga tao na nagkaroon ng matinding kasalanan, no? And impalement. So ito na nga yung sinasabi natin, yung impalement na to is yung tinusok yung matutulis na bagay simula dun sa likod sa may puwitan hanggang palabas sa bunganga, yung parang nilitsyon ka. Yun po yung mga penalty dati, no? Sa mga panahonan before Christ, sa mga bisis na yan. So matindi talaga yung kanilang napakahirap talaga, no? Yung mga batas na yung ipapatong sa iyo sa nakamatayan, no? Magiging sanhi ng yung pagkamatay, hindi basta-basta yung crucifixion, tuning, beating to death, burning alive, and impalement. Different types of death penalty. So as you can see, the different types of penalty, di ba? Familiarize naman sa atin siguro yun kung anong ibig sabihin yan. So i-describe ko lang kung ano ba talaga yung mga function yan, yung apat na yan. Okay? So ito yung lethal injection. So ito naman yung ipapahiga ka sa loob ng room para i-inject ka siguro dyan. So let's read the definition, no? Lethal injection is the practice of injecting one or more drugs into person for the express purpose of causing rapid death. The main application for this procedure is capital punishment, but the term may also be applied in a broader sense to include euthanasia and other forms of suicide. So pag ito naman yung ginagamit na penalty sa iyo, yung lethal injection, is mabilis kang matay kasi nga, di ba? Yung lethal injection na i-inject sa katawan mo ay may may halong chemical or poisonous talaga yun na pampabilisan, siguro minuto lang or seconds lang, patay ka na. Di ba? Wala ka nang hininga. Electrocution. Ito, alam naman natin siguro na ito, no? Until now kasi sa ibang bansa is talagang sa ibang bansa yung mga yan, yung lethal injection kanina, electrocution, ay ganun, pa rin, kasalukuyang ginagamit pa rin ng mga ginagamit pa rin nila para ipapatol or yung ipipinalty nila sa taong na-commit ng kasalanan na yung buhay din yung kinuha niya. So buhay din yung kapalit niya, diba? So electrocution, method of execution in which the condemned person is subjected to a heavy charge of electric current. So ito yung kuryente, yung electricity na papatong yun sa mo, or may mga part kasi either sa ulo or sa katawan ba, once na pag ini-click mo yan, automatic talaga, seconds lang, patay ka na, hindi ka nabuti ng minuto, no? Once the most widely used method of execution in the United States, electrocution was largely, yan, sa USA or talagang talagang gamit nila tong na to for death penalty, tong na to, yung electrocution na to. Kahit sa ibang country is still nag-exist pa rin yung mga ganito. Ito yung ginagamit nila once na yung tao is papatay na, yung i-execute na. Electrocution was largely supplanted by lethal injection in the late 20th and early 21st century.
and is now used relatively rare. Yes, until now ginagamit pa rin yung electrocution yan as a ano nila yan, gamit nila para i-execute sa isang tao na nag-commit ng kasalanan. Kasi hindi naman kasi basta-basta itong itong death penalty na to. Hindi naman ito basta-basta na ipapatong sa'yo kung yung kasalanan mo is lang. For example nito, yung nagnakaw ka lang ng yung hindi naman masyadong malalaking mga bagay. For example, ito is yung nagnakaw ka lang ng gulay. So nagnakaw ka lang ng gulay. Ito ba yung ipapatong sa'yo? Siyempre hindi. Yung talaga nito sa'yo is yung nag-commit ka ng kasalanan. For example nito, pag sa ibang bansa nagre-rape ka, yan, maaaring igaganyan ka pag mahuli ka. Pag sa ibang bansa, mahuli ka na ikaw yung pinaka drug lord, ikaw yung pinaka mastermind ng crime, ikaw yung pinaka mastermind ng yung mamamatay tao, ganyan. So, yan talaga, posibleng gagawin talaga sa itong penalty na to. Kahit dito sa Pilipinas, implement sana yung death penalty, kaso lang, hindi natuloy. Pero, sa akin, agree naman ako para mabawasan yung mga criminal. Para matakot sila na pag mahuli sila, automatic na ganito yung gagamit sa kanila. Ikukuryente ba? Bibitayin ba? Ganyan. Yung lalagay sa ipo-poison or di kaya pagbabarilin na lang. Diba? Para mabawasan yung krimen sa bansa. Suggestion ka lang yun. Lethal gas. During a lethal gas execution, ito naman yung during a lethal gas execution, the prisoner is sealed in an airtight chamber in either potassium cyanide or sodium cyanide is dropped into a pan o by hydraulic. Kasi dito ay nilagay doon sa yung pan o ba hydraulic, yung hydraulic pan, doon nilalagay yung cyanide. Ito kasi poisonous talaga to para mamatay agad yung tao. Pag once na pinasok ka doon, nakita niyo naman yung picture, once na pinasok ka doon, hirapan ka ng huminga sa chemical, cyanide o sodium na nilagay doon, yun ang magiging cause sa'yo na mamamatay ka na. Mahilo ka, malalason ka, hanggang sa wala ka na, hindi ka na makahinga, patay ka na. No? This produce hydrogenic gas which destroys human body's ability to process blood hemoglobin. So, yun nga, yun yung nangyayari sa'yo. Pag yung dugo mo hindi na mag-function, wala na kasi talagang poisonous na yung katawan mo. So, ang mangyayari sa'yo, mamatay ka na. Mamatay ka talaga dyan. Hanging. Ito naman yung hanging. So, familiarize naman sa atin siguro yung hanging na to, yung bitay. Kasi until now, nag-i-exist pa rin yan. Not in the Philippines. Kasi sa Philippines nga, yung hangin na yan, kahit maraming nagpapakamatay, pagpibitay, kahit siguro yung iba, mga problema sa sarili nila, dinadaan nila sa pagkabitay. Pero itong bitay na to, ginagamit dito sa death penalty. Yung magiging part niya ng death penalty. Hanging execution or murder by strangling or breaking the neck by a suspended noose. The traditional method of executing involves suspending victims from gallows or crossbeam until they have died. So, isasabit doon sa beam yung tali, tapos yung mata mo takpan. Ayun, pag nakapatong ka doon sa upuan, pag tinumba yung upuan, automatic na nakatali kasi yung kamay niya sa likod. Tapos nakabalot yung mukha, yung mata mo ng pamanyo or ano man yung niyan. Tapos nakapatong ka sa upuan, pero hindi ka pa nakabitin yan, pero nakalagay na yung tali sa liig mo. Once na sinipa yung upuan, automatic na bitin ka hanggang sa nahirapan kang huminga, so yun ang magiging cause na iyong
kamatayan. So, firing squad. Yung firing squad is, I don't know kung dito sa Pilipinas kasi hindi yan hindi yan ginaano dito yung firing squad. But from the other country, ginagamit yan yung firing squad as an example of death penalty. So, pagbabarilin kayo dyan. No? Execution by firing squad in the past sometimes called post-lading from the French Facile rifle. Ito na is a method of capital punishment particularly common in the war military. In the times of war, execution by shooting is a fairly old practice. So, ganun na mayari. Magiging penalty sa'yo is yung babarilin ka na nakataliko dyan or nakaharap ka. So, yung magiging gamit dyan, yung mga armas na talagang dalawang tama lang sa katawan mo, talagang bagsak ka na. Patay ka na. So, that is an example of death penalty firing squad. So, some of them is still existing. Not in the Philippines, but from the other country, is nag-i-exist pa rin yung ganyang penalty nila. When the death penalty is used, death sentence may only be imposed for crimes which a victim is killed. So, ano nga ibig sabihin? Yung death penalty na yan is mangyayari lang yan once na yung na-commit mong crimes is buhay din yung nawala. No? But state legislators can determine what specific circumstances make a murder eligible for a death sentence. So, yung legislators na yun magde-determine kung ano bang death penalty yung nababagay sa'yo. Firing squad ba? Hanging ba? Or yung i-inject ka? Or yung electrocution, yung kuryente. No? So, overall, that's an example of death penalty. So, for me, and kung sasummarize ko yung report ko ngayon about death penalty, so yung death penalty is lang yan siya, ipapatong lang yan sa taong nag-commit ng crimes na kung saan buhay din yung kinuha niya. Pinatay tawag nito, pumatay siya ng tao. So, which is possible na yung magiging punishment sa kanya is death penalty. So, hindi kasi pwede na yung papanis sa'yo death penalty na nagnakaw ka lang ng gulay. So, di ba hindi pwede yun. But kung mabibigat yung kasalanan mo na ginawa mo, it's possible na magiging death penalty yung kaparusahan sa'yo. So, tulad nga sa nasabi ko kanina, dati is yung ginagawa nila is yung pinapako nila sa krus, yung nilulunod nila sa tubig, tapos yung papatayin ka nila habang binabato ka nila sa gitna hanggang sa mamatay ka, babatuin ka nila, hampasin ka nila hanggang sa mamatay ka, yung tutusukin yung katawan mo, tagos bunganga, tapos yung susunugin kang buhay. So, ganun yun sa mga yung mga bisis, no, yung sa before Christ, yung mga panahon, ganun yung ano nila, ganun yung penalty nila. So, dati pa lang na-implement na yan. But, now, nababago na. Naiba na. Yun nga nasabi ko kanina, yung penalty na, different types of penalty, yun yung tulad ng electrocution, yung lethal gas, tapos yung injection, tapos yung firing squad. So, those are the different types of penalty. So, thank you for watching my discussion and listening, and thank you for your time. So, keep safe everyone, and God bless.